Huling sandali bago bitayin si Leo Echegaray. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo, mga ka-YouTube? Ngayon, tatalakayin natin ang huling sandali bago bitayin si Leo Pilo Echegaray, ang unang Pilipino na binitay matapos maibalik ang parusang kamatayan sa Pilipinas noong dekada 90. Ano nga ba ang nangyari bago ang kanyang pagbitay? Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito upang mas maintindihan ang kasaysayan ng isa sa pinakakontrobersyal na kaso sa Pilipinas. Simulan na natin. Si Leo Pilo Echegaray ay nahatulan ng kamatayan dahil sa kasong panggagahasa noong 1974. Ayon sa mga ulat, naganap ang krimen noong 1974 at ang biktima ay ang kanyang 10 taong gulang na anak-anakan. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding diskusyon at debate tungkol sa moralidad at legalidad ng parusang kamatayan sa Pilipinas. Noong Pebrero 5, 1979, ilang araw bago ang nakatakdang pagbitay kay Echegaray, siya ay nanatili sa kanyang selda sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa mga huling araw na ito, pinayagan siyang makipagkita sa kanyang pamilya at sa mga malalapit na kaibigan. Ang kanyang mga abogado at taga-suporta ay patuloy na naghain ng mga apela upang mapigilan ang kanyang pagbitay, ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi nagtagumpay ang mga ito. Sa mga huling araw ni Echegaray, madalas siyang nagdarasal at humihingi ng kapatawaran. Ayon sa mga ulat, siya ay naging malapit sa kanyang pananampalataya at patuloy na naghahanap ng kapayapaan sa kabila ng napipintong kamatayan. Noong umaga ng Pebrero 5, 1979, si Echegaray ay dinala sa holding area ng New Bilibid Prison. Dito, siya ay pinayagan pang makipagkita sa kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Ayon sa mga saksi, naging emosyonal ang kanilang paghihiwalay. Sa kanyang huling mga oras, si Echegaray ay nanatiling kalmado at patuloy na nagdarasal. Bago siya dalhin sa execution chamber, siya ay binigyan ng huling sakramento ng isang pari. Sa mga sandaling iyon, ipinahayag ni Echegaray ang kanyang pagsisisi at patuloy na humingi ng kapatawaran. Bandang alas 7 ng gabi, si Echegaray ay dinala sa execution chamber ng New Bilibid Prison. Ang pamamaraan ng kanyang pagbitay ay sa pamamagitan ng lethal injection, ang unang ganitong pagbitay sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Habang siya ay nakahiga sa gurney, pinanatili niya ang kanyang pananampalataya at kalmado. Ayon sa mga ulat, ang kanyang huling mga salita bago ang pagbitay ay, "Patawarin niyo ako. Pinapatawad ko rin ang mga nagkasala sa akin. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang Diyos." Matapos ang mga salitang ito, isinagawa ang lethal injection at idineklarang patay si Leo Echegaray bandang alas 8 ng gabi. Ang pagbitay kay Leo Echegaray ay nagdulot ng malawakang diskusyon tungkol sa parusang kamatayan sa Pilipinas. Maraming mga tao ang nagtatanong kung ito nga ba ay makatarungan at moral na paraan ng pagpaparusa. Sa kabila ng mga ito, ang kaso ni Echegaray ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng hustisya at ang pagiging patas ng batas. Ang kanyang kamatayan ay nag-iwan ng malaking bakas sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, patuloy ang debate tungkol sa parusang kamatayan, at ang kaso ni Echegaray ay nagsilbing mahalagang bahagi ng diskusyon na ito. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa huling sandali bago bitayin si Leo Echegaray. Tunay nga na ang kanyang kaso ay nagdulot ng malalim na diskusyon at pagninilay tungkol sa hustisya sa ating bayan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming kwento. Salamat sa panonood, mga kaibigan. Hanggang sa muli.